Yo, ako si Zaki at eto yung prediction ko para sa paparating na Vuelta Balentong 11 semifinals to ng Isa Buhay at para sa akin isa sa pinakamagandang lineup ng taon. Gaganapin to ngayong September 21 sa saan nga ba to? Metro 10 Convention Center. Alam ko sa Pasig lang ata tong Metro 10 Convention Center. Kaya kung ako sa inyo, kumuha na kayo ng ticket habang meron pa. So simulan natin sa first matchup, Don Rafael versus Kilan. Alam ko si Don Rafael galing to sa Pulo. Si Kilan naman napapanood ko to sa Motus. Kilan mas matindi comedy to. Laugh trip ako lagi kay Kilan. Tapos yung rhyming ability niya, yung pagmumulti niya, nakikita ko rin sa kanya yun na laging present yun sa mga battles niya. Tapos ang ganda rin ang pinakita niya sa 1 minutes, yung natanggal yung position niya. Sobrang laugh trip yun. Si Don Rafael naman, maganda rin pinakita nito sa 1 minute. Pero ito si Don Rafael medyo may pagka-technical din to, tsaka aggressive. Sino ba? Feeling ko posibleng manaig yung comedy ni Kilan. Pero sa pagkakaalam ko, first time ata nila parehas sa big stage. So baka manibago sila or what, tignan natin. Pero feeling ko slight edge para kay Kilan. Ito naman, next matchup, Casper versus Hespero, tas Kenzer, Mimak. May mga ilang battle ako napanood kay Kenzer at kay Mimak. Naglaban ata sila Naglaban ata sila sa gubat sa pagkakaalam ko. Tapos Hespero, Casper. Si Casper, natalo kay Mirage sa tournament ng Motus. Semis ata siya natalo. Magmamatter dito yung chemistry kung chemistry ng bawat kupunan. Pero mas familiar ako kay Casper at Hespero, so tingin ko nasa kanila yung advantage. Mas yung style nila mas applicable tuloy. Kumbaga mas pabor din sa kanila. Siyempre sa Manila gaganapin. Tingin ko Casper Hespero to. At next matchup, Manda Baliw at Katana. Manda Baliw, kumbaga veterano sa jokes to. Sobrang laugh trip ni Manda Baliw. Katana naman, parang para sa akin, maganda yung comedy ni Katana. Tsaka bagong style siya ng comedy. Kumbaga ibang flavor ng comedy. Gusto ko rin kung paano siya pumili ng angle. Tsaka tingin ko mas excited yung mga tao ngayon kay Katana kesa kay Manda Baliw. Pero tingin ko magiging magandang laban to, panigurado. Manda Baliw, Katana. Tingin ko Katana to. Feeling ko lang. Mas lamang sa experience si Manda Baliw. Pero yung comedy ni Katana, fresh siya para sa akin. Yung style niya ng comedy, kaabang-abang. Kaya Katana ako dito. Tapos, next matchup, Husky versus Cripply. Husky versus Cripply. Husky galing to ng finals, no, Isa Buhay. Semi, first runner up. Talo siya kay Invictus. Pero may hindi madaling makaabot ng final. Kaya sobrang solid nung nagawa ni Husky na yon. Kay Cripply naman, galing siya sa pagkatalo kay Fruz, itong recent lang.
Feeling ko si Cripply parang hindi siya ganun ka A-game nung laban niya kay Cruz. Hindi ganun ka uh, parang gusto niya lang mag-perform, hindi niya gustong manalo or hindi yun yung goal. Pero sa laban nila Husky versus Cripply, mas trip ko si Cripply. Mas feeling ko babawi na siya. Feeling ko kumbaga, galing siya talo kay Emzite, galing siya talo kay Cruz. Parang feeling ko dito siya babawi. At next matchup naman, Emzite versus Zenlook. Zenlook galing sa malupit na performance laban kay Target. Emzite naman, huling laban ata ni Emzite kay Sayad, no? Everready versus Carlito. Sobrang lupit din kasi ni Emzite eh. Kumbaga kahit anong style. Kumbaga kay Emar Industria nga, nilabanan niya si Emar ng style ni Emar. Zenlook. Kaya bang gawin ni Zenlook yung ginagawa ni Emzite? Hindi ko alam. Pero base sa experience, 2x2 champ, flip top tryouts champ, isa buhay champ. Kumbaga, dun pa lang eh. Makikita mo na kung sinong lamang. Pero magandang laban to panigurado, style clash. Pero feeling ko Emzite mananalo dito. At eto na, isa buhay battles na tangina. Slack 1 versus Vitrum. Si Vitrum, grabe yung improvement ni Vitrum sa performance, crowd control, sa pagjo-jokes. Yung momentum din, kumbaga, meron siyang momentum ngayon. Si Slack 1 naman, kumbaga, nung laban niya kay Ruffian, kumbaga underdog talaga siya doon. Parang wala masyadong nag-expect na mananalo siya. Tapos, na 7-0 niya si Ruffian, di ba? Kahit ako nung una, parang ang labo mangyari nun, ha? Pero nagawa niya. So, ang lupit ni Slack 1 doon. Kumbaga, ang lupit nila parehas. Takay na sino kaya mananalo dito? Ang hirap mamili sa dalawang to. Kung ibabase natin sa sinong mas huling nakalaban ni Vitrum si G-Clown, di ba? Tapos huling nakalaban ni Slack 1 si Ruffian. So parang mas difficult yung nakalaban ni Slack 1 kesa kay Vitrum. Pero pwede ring advantage yun kay Vitrum kasi hindi niya kinailangan masyadong tumodo. Samantalang kay Slack 1, kailangan pigayin niya talaga yung utak niya para matalo niya si Ruffian. Yun, hindi pa rin ako nakakapili, pero sa comedy, pareha silang may jokes, pareha silang may bar. Sige, feeling ko may konting advantage si Slack. Pero ito medyo hindi ko para sa akin ang hirap i-predict nito, pero feeling ko lang may konting advantage si Slack sa performance. Kaya medyo towards Slack 1 ako dito. Yun, Slack 1. Ito isa pa sa pinakamahirap na pilian, GL versus EJ Power. EJ Power, sobrang lakas niya dun kay Romano. GL naman, tangina laging malakas. Kalaban niya, nung laban niya kay Sur na naging controversial nga dahil sa pamimisikal ni Sur. Feeling ko lamang na lamang si GL pagdating sa writing, technicality ng sulat, at si GL ay laging may nalalabas na kumbaga bagong material. Si EJ naman solid lagi performance, may crowd control, technical din, jokes, pero feeling ko GL ang mananalo. Kung sa sulat ibabase, lamang si GL talaga. So, GL ako dito.
At sa main event naman ng laban, Sinyo versus Shernan. Tangin, ang hirap din pilian ito kasi parehas magaling mag-comedy. Si Shernan naman, pag hindi siya nag themed battle, walang costume. Kumbaga pangbakbakan din si Shernan. Napakita niya yun nung laban niya kay Six Threat, diba? Nasa Davao pa. Nasabayan niya si Six Threat doon. Nakapagpakita siya ng malakas na battle. Sa Davao pa yun at Six Threat pa yung kalaban. Tapos si Sinyo, huling laban ni Sinyo kay Apex pa. Maganda rin pinakita niya doon. Nalamangan lang talaga siya ni Apex sa sulat, technicality. Tangin, ang hirap mamili dito kasi ito, walang costume, dito costume battle eh. So, walang pigilan to. At kinall out rin ni Shernan dati si Sinyo, di ba? So, Sinyo, Shernan. Ang lakas din kasi ni Sinyo eh. Ang lakas din ni Shernan. Tsaka si Shernan may 2x2 champ to. May aggression si Shernan na nagagamit niya sa battle talaga. Feeling ko dahil mas active si Shernan sa scene, mas madalas siyang bumatel, alam mo yun, kumbaga mas experienced siya. Feeling ko may advantage si Shernan dito. Pero syempre Sinyo yan, ang hirap, kumbaga hindi mo pwedeng i-count out si Sinyo, pero feeling ko may advantage si Shernan, so posibleng Shernan to. Pero di mo rin masabi. Lahat yan, kumbaga yung prediction ko lang, tingin ko lang. Di natin alam kung gaano ka solido yung paghahanda ng bawat isa sa mga yan. So, abangan natin. Sayang, hindi ako makakanood ng live dahil may battle din ako ng September 21. Zaki versus Fukuda. Pwede nyong silipin sa pay-per-view. 100 pesos lang. At yun, kung nasa Manila ka, Vuelta Balentong, tangina, punong-puno. Oh. Lahat tong mga laban na to, solid to. May 2-on-2. Itong first battle pa lang, Don Rafael versus Kilan. Tangina, kung hindi nyo pa sila kilala, posibleng dito nyo na sila makilalang, dito na nila kayo papapakitaan ng mga malulupit na jokes. Ito si Kilan, dati ko pa ito napapanood eh. Laugh trip to. So yun yung prediction ko. Ang dami ko na naman sinabi. Maraming salamat kung umabot ka pa sa parte ng video na to. Kayo, anong sa tingin nyo? Sino sa tingin nyo or sino ang mga pili nyo? Pwede nyong i-comment yan para yun, ma-share nyo rin yung opinion nyo. Ayun, maraming salamat sa panonood.